Nandito na naman tayo at tayo po ay magsasalo-salo po sa salita ng ating Panginoon na inihanda sa bawat isa po. Hallelujah. Sige po, i-quote nga po natin ang ating covenant verse sa Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our Lord is Jesus. He is the anointed one. Amen. Isang pinagpalang gabi po, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Inaanyayahan ko po kayong makibukas sa akin sa 1 Corinthians 15:3 to 4. Sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Ano po yung sabi? Muling nabuhay. Amen. Do we believe na muling nabuhay ang Lord? Amen. Amen. God is alive. Amen. Sabi po dito, ayon din sa kasulatan. So, tunay nga po, Jesus is alive. At yun po ang ating topic sa gabing ito. Jesus is alive. Amen. Palakpakan na po natin si Lord. Hallelujah. Sige po, makibukas po tayo. Sabi po sa Matthew 28:5 to 6. The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen. Ano daw po? Amen. He has risen just as He said. Come and see the place where He laid. Tunay nga po kapatid, di po ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakila po. Bakit po? Inalay niya ang buhay niya sa iyo at sa akin. And as He offered His life para sa kaligtasan po natin, di po ba, ang Diyos po, minsang namatay, ay muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. At sa pagkabuhay po ng ating Panginoon, kailanman hindi na po siya mamamatay. Amen. Amen. At sa Kanya pong pagkabuhay, kapatid, ang Diyos po ay nananahan sa bawat isa sa atin. Siya'y kasama natin. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Naniniwala po tayo na si Lord nananahan po sa atin. Amen? Amen. Simula po nang tanggapin natin siya, ang Diyos na po, na buhay, ang patuloy po na nandirito sa puso natin. At kasama natin, lagi natin siyang kasama saan man tayo pumunta. Amen po. Pero po, nasa sa atin po, kung lagi natin siyang iaalaw po na manahan sa atin. Dahil ang Lord po, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan, lagi niya tayong iniingatan, at lagi niya tayong ginagabayan. Ngunit nasa sa atin po, kung paano po natin patuloy po na pag-iinitin ang relationship natin sa Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Makibukas po tayo sa Luke 24:6 to 7. Luke 24:6 to 7. Sabi po dito, wala na siya rito, nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw. Amen! Lahat po ay nakaplano na. Bago pa nangyari, alam na ni Lord ang mangyayari sa kanya, na siya po, ang buhay niya, ibibigay niya, na siya ay ipapako po on the cross of Calvary, at alam na ng Lord ang lahat ay nakatakda na. Ngunit alam din ng Lord na siya ay muling mabubuhay at kailanman ay hindi na mamamatay. Amen. Amen! Sabi po, diba? Kasi alam na ng Lord ang lahat. Ngunit po, ipinagpatuloy niya po ang journey na yon para po
kanino? Para sa atin po, para matupad po ang nakatakda po sa kasulatan. Napakapalad po natin, kapatid, na tayo po ay may buhay na Diyos na alam natin na minsang namatay sa iyo at sa akin at ngayon po ay kasama natin. Amen! Grabe ba diba? Sabi mo sa katabi mo, wow! Amen! Hallelujah! Bakit po natin masasabi that Jesus is alive? Buksan nga po natin sa Romans 8:10 to 11 po. In the book of Romans 8:10 to 11. Okay po. Sabi po dito, pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu, dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos, at dahil nasa inyo ng espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritu nasa sa inyo. So, grabe pa diba? God is giving us ng espiritu ng Panginoon na nanahan sa ating kapatid, na siya pong nandirito sa atin po, kapatid. Di po ba? Amen. Nakaka-amaze po ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ang Panginoon po, sabi po dito, pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Amen. Itinuring pala tayo ng Lord na matuwid. So lahat ng kasalanan natin, huwag na po nating alalahanin at balikan. Sapagkat wala na po. Sabi niya, it is finished. As the Lord finished, wala na po, nilinis niya na tayo. At lahat po tayo ay matuwid sa mata ng Panginoong Diyos. Amen? Because He loved us. He saved us, kapatid. He blessed us. Amen? He chose us. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. So, Jesus is alive on us. Naniniwala po kayo na ang Panginoon ay nabubuhay at buhay po sa buhay ng bawat isa. Amen, di ba? Number 1 po. Sige po, number 1, He gave us life. Amen. Kasi yung hininga mo na yan, di ba? Yung pag-isip mo sa umaga, wow, magkape, mag-Milo, mag-gatas, mag-tea. Ano pa? May palaman. Ano pa? Buhay ng Macau, di ba? Kung dati sa Pilipinas yung putok, inaabangan natin sa madaling araw. Pero dito, di ba, lahat na ng klaseng tinapay. May snowball. Hallelujah, di ba? So, given na po lahat. Yung buhay mo, yung hininga mo, yung kalakasan mo na nagagawa mo. Amen? Nagagawa mo ang gusto mong gawin na magtrabaho ka. Amen? Di ba? Tingnan nyo nga po si Nick Budisi. Wala siyang kamay at paa. Pero gano'n po siya naglilingkod sa Panginoon na maging papuri po ang buhay niya. Makita po, mag-glorify ang Lord sa buhay niya. Amen po, di ba nakaka-bless po? So your life po is galing sa Lord. Bakit sabi po dito sa John 11:25-26, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Wow! Sabi po, ano po? So yun po pala yun, kapatid. Kaya kung iniisip mo minsan, parang wala nang buhay, wala nang bukas, huwag po natin yung iisipin. Nakakahiya po sa Lord, diba? Dahil, alam niyo po, nakaraang month na yan, yung kasama namin sa bahay, na-hospital po siya. Nagkasakit siya, and sinabi nga po namin kay Red, pinag-pray po siya ni Pastor sa Quiamu. Alam niyo, nung pagpunta namin sa Quiamu, makita mo talaga yung biyaya ni Lord na malakas tayo, kapatid. Amen. Napakalaki po ng ginastos nilang pera hanggang sa nauwi sa Pinas, hanggang sa naoperahan. Ang laki talaga. So kapatid, yung buhay mo na yan, yung hininga mo na yan, yung kalakasan mo na yan, kapatid. Nakakalakad ka, nagagawa mo yung ano mo sa katawan mo na to. Grabing biyaya ni Lord. Kasi talaga, di ba? Amen. Dahil ang buhay tayo, He gave us life. Amen. He create us. Amen. So number 2 po,
Ito po, He saved us. Yes. Amen. Di ba? He saved us. Tunay nga po, di ba? Sa pagbibigay sa atin ng Lord ng buhay na to. Kalaki po doon ang kaligtasan. Amen? Yung salvation po na binigay niya sa atin. Amen? Hindi po tayo ang pumili, kapatid. Ang Lord ang pumili na iligtas niya tayo. Amen. Amen. He chose us to save us. Amen. He gave his own life for you and for me. Na para po iligtas tayo at maranasan natin po ang buhay na walang hanggan. Amen. Napakalaking biyaya ng Lord, di ba? Hindi mo makikita na buhay ang Lord sa konting pagsubok, kapatid. Huwag mong panghinaan yan. Huwag kang malungkot. Bagkus, sabi nga po, the joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. Sige po, sabi po dito, mga kapatid, sa 2 Timothy 1:9. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from the beginning of time to show us His grace to Christ Jesus. Amen! Nakita niyo po, si Lord po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan upang magkaroon tayo ng buhay na banal po, na mabuhay tayo sa kabanalan. Amen. Tunay nga po lahat tayo ay likas na makasalanan. Ngunit sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, ikaw at ako ay niligtas niya. Amen. Hinamon ka niya sa karumihan. Hinamon niya tayo sa kasalanan, kapatid. At kailanman, kapatid, huwag na tayong lilingon kung ano man ang nakaraan natin na hindi maganda. But we focus that the King of Kings and the Lord of Lords is coming. He saved us. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, number 3 na po. Mabilis lang naman po ito. Number 3, He healed us. Amen. Amen! Jesus is alive dahil pinagaling niya tayo. Kapatid, lahat tayo pinagaling ng Lord. Hindi lang po sakit, kapatid, na physical ang pinagaling ng Lord. Tunay nga po, marami pinapagaling ang Lord sa mga sakit po. Iba't ibang klaseng sakit. Kaya ni Lord lahat yung pagalingin. But unang-una po sa spiritual natin, di ba? Sa ating pong spiritual na buhay, na si Lord po, pinagaling niya ang lahat-lahat po. Lahat-lahat po sa atin. Amen, hindi po natin kaya yon, di ba? Pero si Lord, ginawa niya po yon. Sabi po dito sa Isaiah 53:5. Sige po, in the book of Isaiah 53:5. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Yun po pala yun. Grabe po, diba? Na ang buhay na binigay ni Lord sa'yo. Through that po, kapatid, ang Diyos na pako sa krus ng Kalbaryo. Para ano po? Para po, ang lahat po, lahat ng kabigatan mo, lahat ng nararanasan mo, lahat, kapatid, ng sakit na yan, ano man yan. Minsan gusto mo mang sumuko, minsan nanghihina ka, nagwo-worry. Diba? May doubt ka. Marami kang kinatatakutan. But the Lord is alive. Jesus is alive. At siya ay pinagaling na yan. Lahat-lahat na yan. Kasama niyang napako ang lahat ng sakit na yan. Sakit ng kalooban, sakit ng physical, sakit ng emotion. Ano na yan, kapatid, mga negative sa buhay mo. Kapatid, huwag mo yan tanggapin. I-resist mo ang lahat ng yan. Dahil lantad ang puso natin sa Panginoon. Nakikita po ng Lord ang laman nito. At alam po ng Lord kung ano po ang nararapat sa buhay ng bawat isa. So, isurrender mo lang lahat yan. At ang Lord, pag-aagalingin lahat yan, kapatid, unti-unti niyang i-heal yan. Because sabi po dito, by His wounds, we are healed. Oh, grabe, palakpakan naman po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God po. Sa bawat lakay niya, kapatid, sa bawat dugo na umagos sa Panginoon, yan po'y dumadaloy sa buhay mo.
at sa sandali na anuman ang nararanasan mo. Isipin mo yan, kapatid. Unti-unting gagaan, unti-unti mo makikita na pinagagaling ka ng Lord. Hinihil niya lahat yan. Ibigay mo lang sa Lord. Ibigay mo sa Kanya at siya po ang kikilo sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Amen. Hallelujah. Nandiyan mo. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Hallelujah. Praise God po. Number 4 po, He blessed us. Amen. Amen. Blessed tayo, di po ba? Amen. We are super blessed. Amen. Naniniwala po tayo doon? Amen. JA1 Macau. We are super blessed. Amen. Na dumadaloy po sa ating pamilya. Amen. In every aspect of our life, blessed po tayo mga kapatid. So sabi po dito sa Ephesians 1:3. Ephesians 1:3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pagkipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Amen. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya na tayong maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Amen. Praise God. Tunay nga po, nakita po natin, di po ba? He blessed us. Pagpapalang espiritual. Grabe po yan, di ba? Sabi dito, pagpapalang espiritual mula sa langit. Kapatid, sa oras na ito, bumubuhos ang pagpapalang espiritual sa iyo. Wala po kayo. Bless us. Sobra pa, di ba? Kasi po, given na po ang trabaho natin, given na sumasahod tayo, given na kumakain tayo ng 3 to 4 times or 5 times a day. And then, alas 12, alauna, nasa Emperor or Magdo. Di mo ba? Given na po lahat yan. Lahat ng pagpapahala na yan, di ba? May tinapay, may lahat na. Sabihin nyo na, ang chocolate dati nung bata ako, mga chocolate ang mga lipsticks, gano'n, di ba? Pero ngayon, yung mga chocolate ngayon, sawa na nga tayo sa Toblerone. Di ba? Grabe po yung mga blessing ni Lord. Pero dito pa tinukoy niya. Paano niya tayo binless? Sabi niya dito, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. So grabe po yung pagpapalang espiritual, di po ba? Higit po sa lahat ng blessing. Grabe po yun. Kaya bless po tayo dahil pinagkalooban tayo ni Lord, di ba? Nakakaibang blessing na nagmula daw po sa kalangitan. At ang sabi po dito, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya na tayong maging banal at walang kapintasan. So, pinili niya na tayo bago pa man likhain ang mundo. Lagi po natin alalahanin at tandaan po, kapatid, ang mga word ni Lord na ito po. Dahil po ang kanyang salita po ay makapangyarihan po. At totoo, kapatid, ito po ay salita ng Lord. Sa kanya po ito nagmula po, kapatid. At paniwalaan lamang po natin. Amen po. Amen. Sige po, balakpakan po natin si Lord. And number 5 po, ito po, grabe talaga. He loved us. Amen. Amen! Yan po, matinding pag-ibig ng Lord ang ipinadanas niya sa bawat isa sa atin. Amen! That's why po, He gave us life. Di po ba? He saved us. He healed us. He blessed us. Amen. At ang pinakamahalaga sa lahat po, di ba? He loved us. Amen. Amen. Yung pag-ibig ng Lord na lahat ng yan ginawa niya sa iyo at sa akin dahil po sa matinding pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po. Na ipinakita niya His love. He do it with action. Amen. Na pinakita niya kung paano siya nagbigay ng buhay on the cross of Calvary. Amen. He was crucified po dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin po. Amen po. Kaya po grabe po, napaka-bless po natin na mayroon tayong buhay na Diyos, na mayroong buhay na Diyos na nalalapit po sa oras ng kailangan po. Nandiyan siya nagbibig ng kapatid. Hindi po makukuha sa tao. Sa
na anytime po, nandun siya, na nakikinig siya. Kasi pag sa tao lang, lahat po tayo, we are not perfect. Aminin natin. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo, sabi nga po, nagkakamali. Kaya po, dapat po lagi nating makita po ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. His unconditional love. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga po, di po ba sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Hallelujah! Palakpakan po natin si Lord! Sorry po! Ganun po at hindi po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil po, ngayon po, mayroon tayong tinitingnan, mayroon tayong nilalakaran at alam po natin na may darating na hari ng mga hari, minsang namatay, muli na buhay, at kailanman hindi na mamamatay. Amen! Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. At huwag po nating sayangin na ang Lord po, ibinigay na sa atin ang free, ang kaligtasan na mayroon tayo. Ibinigay niya na sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Ibinigay niya na po sa atin, kapatid, ang lahat, kapatid, ng desire mo. Minsan hindi mo nakikita, pero napakarami pong ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya po lagi nating alalahanin na siya ay laging nandyan. Buhay na kumikilos, buhay na gumagalaw, at nagbibigay ng buhay sa iyo at sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Kapatid, kung minsan man, sabi nga, maaaring dumadaan tayo sa Biyernes Santo, the darkest hour. Amen. Pero ang Biyernes Santo na yan, hindi yan mananatili, kapatid. Darating ang Saturday, at darating ang Sunday, at pagdating ng Sunday. Amen! There's a blessing. There's a restoration. There's a healing. Amen! There's a promotion. Tandaan mo, kapatid, ang Lord. Namatay man siya ng Friday. Pero pagdating ng Linggo, nabuhay siya para sa iyo at sa akin. Amen? Grabe po, di ba? Kay buti ng Panginoon, kapatid, huwag na po nating sayangin po ang binigay na Lord na buhay na sa iyo at sa atin. This is the right time po na i-search po natin ang ating buhay, ang paglilingkod natin. Patuloy natin, kapatid, na lakaran po ang ginawa ng Lord on the cross of Calvary. Hindi natin kayang gayahin. Hindi natin siya kayang sundan ang yapak na ginawa ng Lord. Kasi siya lang po ang kayang gumawa. But do our part po. Tayo na mga pinili niya, kapatid. Ngayon na po ang panahon. Sabi nga po sa Matthew 28 po. Sabi po dito, kung atin pong babasahin, ito po yung time na nabuhay na si Lord. And then, sabi niya, magkita sila ng mga apostol niya sa Galilea po. Sabi po dito sa Matthew 28, 18, sabi po, lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at banal na Espiritu. Amen. Yun po. Na-bless po ako nung binasa ko to kasi alam nyo, yun yung binigay ni Lord na utos. Sa kanyang muling pagkabuhay, inalala niya po agad po na ang mga tao pa rin po sa mundo. At tayo po yun, na gusto niya na tayo maging disciple po talaga niya. That's our primary calling po. Amen. Our primary calling is to be with Jesus. Win souls po and make disciples. So kapatid, this is the time po, kapatid, na gawin na po natin ang part natin. Dahil si Lord po, nandiyan dyan na siya kasama natin sa anumang plano natin. Basta po for the glory of God, tuloy-tuloy lang po tayo. And focus po kay Jesus. Amen? Sige po, sabi po dito sa Psalms 23:6, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will
I will dwell in the house of the Lord forever. Gusto mo ba natin yan? Sige nga po ba? Sabi ko, so, tuloy-tuloy lang po. And lagi po natin alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na si Lord po, hindi niya po inalintana po ang mga dinanas niya, kundi nagbigay siya agad ng bilin at utos po. Go and make disciples of all nations. So God is good po talaga na nabuhay siyang muli. Kasama na natin siya at hindi siya na mawawala. So, praise God po kay buti ni Lord. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless po and glory to the living God. Jesus is alive. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is alive. Amen. Sige, isigaw mo nga po. Jesus! Malakas po, Jesus! Hallelujah. Are you excited that Jesus is alive? Amen. Dahil si Jesus po ay buhay at siya'y muling nabuhay. Gusto ko lang po, di ba sabi ko sa Ruby, dahil sa muli niyang pagkabuhay, binigyan niya tayo ng buhay. At dahil sa muli niyang pagkabuhay, binigyan niya tayo ng kagalingan. Kasi ituloy lang po natin yung text verse niya sa 1 Corinthians 15 verse 12. Gusto ko lang pong bigyan ng diin yan para lalo po natin maintindihan. Dagdagan ko lang po yung, para mapahalagahan po natin anong kahalagahan ng muli niyang pagkabuhay. And then po, sa verse 12. 15 verse 12. But tell me this, since we preach that Christ rose from the dead, why some of you are saying, there will be no resurrection of the dead? Verse 14 na pala. Sa verse 14 na. Verse 14. Basahin po natin lahat. And if Christ has not been raised, then all our preaching is useless. Pag hindi daw muling nabuhay si Jesus, yung preaching na ating naririnig ay useless. Pero dahil siya ay nabuhay, ang preaching ay hindi useless. Bakit? Tunay na ito ay useful. Bakit? Ito ay nakapagbabago ng buhay. At dahil sa salitang ating naririnig, tayo ay nanampalataya na siya ay buhay. Kasama mo mamatay man tayo, tayo ay muling mabubuhay. Amen po ba? At sabi na dito, and your faith is useless. Pag hindi na muling nabuhay si Jesus, useless ang ating pananampalataya. Kaya useless kung hindi nabuhay si Jesus. Pero dahil siya ay nabuhay, sabi mo, hindi useless ang pananampalataya mo. Dahil ang pinanampalataya natin, dahil sa kanyang pagkabuhay, sabi kaya sa Ruby, tayo ay binigyan ng pagpapala. Kaya sabi sa Romans, kung ibinigay niya ang kanyang anak, ibibigay na rin ang pagpapala, ang kailangan mo dahil siya na ay buhay. And the proof that He is risen ay para mapatunayan niya na ang kanyang salita ay tapat at totoo. Kasi di ba sabi po sabi ng anghel, wala na dito si Jesus na hinahanap niyo. He is risen just as He said. Sabihin mo, just as He said. Just as He said. Gaya ng kanyang sinabi. Dahil sinabi ni Jesus sa John 2 verse 11, wasakin niyo ang templong ito. Sino ang sinasabi niya? Yung kanyang sarili. But on the third day, I will raise up again. Dahil sinabi niya, gagawin niya. Amen? Kaya ang pagkabuhay ni Jesus, ang mayroong purpose yun. Ituloy natin sa verse 16. 15 na ba sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 15 verse 16. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. Kung walang pagkabuhay, sa verse 17, maging yung mga patay, hindi muli nabuhay. Kaya nung pong
sabi nila, dumilim ang kapaligiran. Sabi po kasi sa ibang translation, bakit nyo hinahanap ang patay sa gitna ng mga patay? Si Jesus po kasi, during that time, namatay siya, pero meron siyang pinuntahan. Siya po ay pumunta doon sa mga patay sa Matthew chapter 27. Sa huling verses. Pumunta siya doon, binuhay niya sina Moses, binuhay niya sina Lazarus. Kaya sabi dito, kung hindi daw nabuhay si Jesus, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Manatili daw tayo sa ating kasalanan. Pero dahil siya ay nabuhay, sabi ni Sister Ruby kanina, kasama tayo pinatawad. Tayo na ngayon ay pinatawad ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na dahil siya ay mabiyaya, abusuhin natin ang kanyang biyaya. Na okay lang na laging magkakasala. Dahil nga tayo ay pinalaya, pilitin natin na mamuhay tayo na may kabalanan kasama niya. Upang sa kanyang muling pagdating, kasama muli tayo, i-raise up niya. Kung hindi man tayo buhay na malatnan, kung tayo ay patay, sa muli niyang pagbalik, dahil sinabi niya, siya ay muling babalik. Revelation 22 verse 7, Behold, I am coming soon, just as He said. Gaya ng kanyang sinabi. Nung sinabi niya siya ay mabubuhay, nabuhay siya. Nung sinabi niya siya ay muling babalik, aantayin naman natin siya. Amen? At sabi dito sa verse 18. Verse 18, Sister Marge. 1 Corinthians. And that case, all who have died believing in Christ are lost. Kaya kung hindi daw siya nabuhay, yung sinabi ko kanina, sina Lazarus, sina Abraham, yung mga patay, ay hindi muling nabuhay. Pero dahil siya ay muling nabuhay, kasama nila nabuhay. Naintindihan mo ba ninyo? Kaya pahalagahan natin ang pag-alala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi na sabihin, ay buhay si Jesus. Napakaganda po ng ginawa ni Jesus. Nung siya nabuhay sa cross, kasama tayong binigyan ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang kasi kung hindi siya nabuhay, wala sana tayo. Kung hindi siya nabuhay, walang halaga ang ating pinananampalatayaan. Kung hindi siya nabuhay, sabi doon sa verse 14, ang mga prophet, ang mga disciples, ang kalalabasan nila, sila ay false witness. Pero dahil siya ay muling nabuhay, tingnan nyo, na-revive ang mga disipulo. Ang mga disipulo noon, sila ay nagtago. Pero dahil siya ay muling nabuhay, wow, totoo pala itong Diyos. Bumangon sila sa kanilang mga lungga, atapang at tao, ipinunukay ang salita ng Diyos, kaya tayo ay narito. Amen? Kaya dahil sila ay may katapangan, sila ay face the consequences, ganon din tayo. Dapat natin din ipahayag yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Dahil ang Diyos ay buhay, dapat tayo ay masaya. Amen? Kaya tayo tumayo at tayo awitan natin, alive, alive. Amen mo ba? Alive, alive, alive forevermore. Dahil si Jesus